Mga kaibigan, After na rin narito naman po sa inyo ay start ang aming naman tampok na na kasaysayan Magluto sa tayo linggong ng ito. Pinamagatang lemon cake or pag sinipag ako habang dagdagan natin inaabot ng mo siya, cinnamon rolls. lalo namang lumalayo. Dito pa rin, Mag-inis sa na ating tayo sa natatanging tula, living room. Kumain na may tanghalian si mama. ang buka. Ma'am Eden, pinatatawag niyo raw po ako. Bilang advisor ng graduating class na kinabibilangan mo, Alvin, gusto kong ako ang unang bumati sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw ang magiging class valedictorian ng batch ninyo sa darating na graduation. Congratulations! Totoo po, ma'am? Proud na proud ako sa'yo. Hindi lang bilang advisor, kundi bilang tiyahin mo rin. Second cousin kami ng tatay mo, kaya pamangkin din kita. Proud ako sa'yo. Salamat po, ma'am. You deserve it, Alvin. Bukod sa matalino, masigasig ka rin mag-aral. Maraming teachers sa school nito nang sasabing malayo ang mararating mo. Salamat po, ma'am. Sabi ko nga sa pinsan mong si Tonet, parang anak na ang turing ko sa'yo. Mabuti pa po kayo, ma'am. Nagsasalita kayo ng ganyan. Pero ang tatay ko po, kahit ano pong gawin ko, hindi ko po siya mapasaya. Ramdam ko pong malamig siya sa akin. Tay, maganda magiging ani natin ngayon. Ang ganda ng uhay ng mga palay natin. Oo nga, Limuel. Sana'y wala mo nang dumating na bagyo para hindi masalanta ang ating mga tanim. Sana nga po. Oh, bakit ganyan ang tingin niyo sa akin? Kung nagpatuloy ka ng pag-aaral, sana'y nasa ikalawang taong ka na sa kolehiyo. Ang kaso ayaw mo nang mag-aaral nang makagraduate ka ng high school. Dito na lang ho ako sa bukid, Tay. Tutulong na lang ako sa inyo. Nangihinayang kasi ko, anak. Ang gusto ko sana makatapos ka ng pag-aaral. Kasi kapag wala kang mataas na pinag-aralan, Yan na lang ang pagtapusin niyo sa pag-aaral. At kapag nakatapos ho siya, masaya na rin ako. Itay, mabuti po narito na kayo sa bahay. May magandang balita po ako. Ha? Ganun ba? Anong balita yun? Kinausap po ako ng advisor ko. Yung teacher na second cousin ninyo. Sabi po niya sa akin na ako po yung tiyak na magiging valedictorian ng batch namin sa graduation sa susunod po na buwan. Hindi po ba kayo natutuwa sa binalita ko? Magbihis ka na ng pambahay at sumunod ka sa amin dito sa kusina. Naghahain ang Kuya Limuel mo. Bakit ganun? Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko hindi masaya si Itay sa mga achievement ko. Parang hindi niya ako anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alvin, bakit narito ka lang sa corridor? Vacant period natin. Hindi ka pa pupunta sa kantin? Hindi ako nagugutom, Tonet. Alam mo, napansin ko kanina umaga kapag ganyan. Parang wala ka sa mood. Ikaw na ang top 1 sa batch natin. Dapat nga, masaya ka eh. Bakit? May problema ba? Ang Itay, Bakit? Ano problema mo sa tatay mo? Mabait naman si Q6 to ah. hindi ko siya maabot. Wow! Ang lalim nun ah. Malayo ba siya? Malayo siya sa akin. Kahapon nang dumating ako sa bahay,
Excited pa naman ako nang ibalita ako sa kanyang ako ang siguradong valedictorian ng batch natin. Wala siyang reaksyon. Hindi nga ngumiti. Di ko man lang nakita na natuwa siya. Inaasahan ko pa naman na babatiin niya ako. Ay, bakit ganun? Yun nga rin ang tinatanong ko sa sarili ko. Bakit pakiramdam? Masarap inumin eh. May timpla na. Sa susunod, ako naman ang bibili, ha? Pero, magkakatay ka ulit ng bibe. Masarap uminom kapag may pulutan. Nung narito pa ang asawa mo, si Claridad, madalas pinagluluto mo siya ng pulutan natin, ha? Pre, huwag mo na binabanggit ang pangalan ng babaeng yun. Maghugas naman tayo. Talipandas ang kumari mo, pare. Ano yata siya? Anak Taksil ibang siyang lalaki. babae. Kung ayaw niya sa akin, ayoko rin sa kanya. Bahala siya sa buhay niya, visit siya. Oh, tagay, pare. Tagay pa. Ganitong masarap na buhay. Pagkatapos ng maghapong pag-aararo, tagay-tagay. Ha? Pare. Tapatin mo ako, pare, Sixto. Naalala mo pa rin ba si Mari Caridad? Ang tigas naman ang ulo mo, pare. Ha? Wala nang visit na babaeng yun. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya. Ayoko nang maalalang taksil na dati kong asawa. Alas 10 na ng gabi, hindi pa rin umuwi ang itay. Ayun, may kinahula ng aso ng kapitbahay. Si itay na siguro. Ang iniingat-ingatan ko, kahit sa isang bikini mo. Itay, lasing po kayo. Marigising ka pa. Asa ang wala mo? Ha? Natutulog na po yata si kuya. Kumapit po kayo sa akin. Ihahatid ko kayo sa higaan nyo. Gusto nyo po bang punasan kayo ng mainit na tubig? Bitiwan mo ako. Kaya kung pumunta sa kwarto ko ng mag-isa. Alis! Alis dyan! Huwag ka nga ara-ara sa dinaraan ng ko. Ito. Emel! Emel! Ay! Nandito naman ako. Ay! Oh, yan. Sige. Pero si Kuya Limoy lang tinawag niya. Yan, nasarap anak. Yan. Bakit si Kuya lang? Si Kuya lang ba ang anak? Punas-punas muna bago mag-prepare ng i-debate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, pangako. Alvin, congratulations! Ang ganda ng valedictory speech mo. May mga umiyak pa habang pumapalakpak. Oh, ba't parang may iiyak ka rin? Hindi po dumating ang itay dito sa school, sa graduation ko. Hindi niya ako pinanood sa pagtanggap ko ng medalya bilang class valedictorian. Pagpasensyahan mo na lang ang itay mo. At saka, nariyan naman ang tiyoli mo. Yun nga ang sabi ko sa kanya, pinsan. Sabi ko huwag na siyang malungkot. Hindi na siya nasanay sa itay niya, oo. Kung busy ho siya, maiintindihan ko. Pero wala naman siyang mahalagang gagawin. Baka nga po, nagiinom lang sila ngayon ni Ninong Carpio. Tama yung sinabi ko. Alam mo, nung naglalakad ako kanina papunta rito sa school,
Ayun, nakita ko si Carpio, nag-iihaw ng dalag. Ang itay mo naman, aligaga sa pag-aayos ng maliit na mesang gagamitin nila ng kumparing niya. Ay, siya tama na. Huwag ka nang umiyak. Huwag mong palungkutin ang isang araw na dapat ay masaya ka. Ang importante, tapos ka na ng high school at magkukuleyo ka na sa susunod na pasukan. Paring Sisto, pare, wala akong bala kanina na gayahin ka uminom eh. Alam ko kasi ngayon ang graduation ng inaanak ko si Alvin. Pare, matutuloy ang graduation ng inaanak mo kahit wala ako ba? Ano ba yan? Napapasi ko pa. Bakit parang malamig ang pakikitungo mo kay Alvin? Samantalang siyang nagpapanik ng karangalan sa bahay niyo. Mula elementarya, lagi siyang personor. Gwapo